Hello, magandang araw sa inyo. Ito yung G-Solutions at ako si Engineer Gracilia. Mag-solve naman tayo ng mga ilang circuit problems at ito ay batay sa topic na equivalent circuit. So sa pagkakataong ito, mag-apply tayo ng kunting knowledge doon sa Y to delta or delta to Y transformation para ma-solve natin yung circuits. Ito yung given. Yan. So, mas nating palakihin. Yan. So, mas yan. Okay, so yan yung given natin. So, mayroong mga resistors dyan at pinapahanap sa atin. Ang required ay hanapin yung value nitong kuryente na yon. Sabi doon, find the value of Ix. Sulat natin dito I sub x. Sa solution, solve natin siya. Kung mapapansin mo, mahirap tong isolve na gamitin lang ang yung prinsipyo ng parallel connected resistors o kaya series connected resistor. Mahirap siya. Hindi mo siya ma-solve dahil sa merong resistors na nakalagay sa loob na nakakonect siya sa Y connected. So mas maganda na yung Y connected na yan ay i-transform natin siya sa delta para mas ma-solve natin. Sige, so ang gawin natin ay ito, kopyahin natin. Yan. So dito natin ilagay sa baba. Yun. So ito yung duplicate tong sa taas. Pwede naman nating i-resize ito. I-resize muna natin. So yun, kinopya ko lang. So aalisin ko itong Y connected rito kasi papalitan ko nga siya ng delta. So burahin ko muna. Sige. Yun. So dito yung points na yan, yung points na ito A, B, C ay nandyan pa rin. So doon tayo magko-connect ng delta natin. Ganito yung lalabas niya. Ayan. Okay. 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 So yan yung result niya. So ito, pwede nating pangalanan to na itong RAB. Ito naman, na resistor na ito RBC. At itong isa RCA. Yung problema na lang natin ay alamin natin kung anong value niyan. So base doon sa pag-aaral natin, yung pag-convert ng Y sa delta, yung lahat ng resistor na itong Y, i-multiply natin siya and add. So mangyayari ito i-multiply tapos i-add mo dito sa multiplication nito. Tapos i-add mo sa multiplication nito. So yun yung gagawin natin. Pwede nating sabihin na Rx yun. Kasi yun yung magiging numerator niya. Yung Rx natin, Rx, ayan, multiplication ng 2 times 3. Yung sinabi ko kanina, plus 6 times 3 plus 2 times 6. So ang ibibigay niyan sa atin, 2 times 3 is 6 ito 18 plus 6 is 24 plus 12, so meron tayong 36. Actually nasa ohms yan. Para makuha natin yung RAB, halimbawa ito RAB, okay, so ano ba yung dito sa original yan na Y, ano yung divisor natin? I-divide natin siya sa opposite ng resistor na opposite ng AB.
ito, ang opposite nito ay ito na 3 ohms. So, yan yung magiging RAB natin. So, RAB, yun, RX, yung numerator, divided by sa opposite nung point na yan ay 3. Yan, 3. So, in tonsils, bibigay sa atin 36 divided by 3. No? So, yung 36 divided by 3 ay ano yan? 12 ohms. Parehas din, pagkuha ng R, BC, RX pa rin. Diba? Divided by, ano yung divisor natin? Itong RBC na ito. So, ang RBC na yan ay sa point na ito. So, ano yung opposite niya? Itong 2 ohms. So, i-divide mo siya, 2 ohms. So, meron kang 36 divided by 2. So, this is 18 ohms. Yan. So, yung atin namang RCA, parehas din, RX. So, dito sa drawing natin, yan, RCA ay itong, ano na yan, yung opposite niya ay ito. So, yun. Sulat natin dyan, divided by 6. So, 36 divided by 6 is 6 ohms. Yun. So, nakuha na natin yung value. Ito yung value niya ng RAB, RBC, RCA. Okay? Yan. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay nakikita naman natin na pwede nating ma-resolve to, no? Ito ay nakaparallel. Pwedeng maging isang resistor na lang siya, equivalent circuit niya. At ito ay nakaparallel din, equivalent circuit niya. Kaya pwede nating i-reshape o i-rewrite natin yung circuit na ganito. So, buburahin natin to. So, pwede na lang nating i-represent ito. Halimbawa, ito ay i-represent natin to ng R prime. Ito naman ay R double prime. O, diba? Anong nakita natin? Si R prime ay yung parallel niyan. O kaya, pwede na nating isulat R prime. Okay, parallel niyang ni 5 at saka ni RCA. Sige, so 5 ohms times RCA, 6 ang value ni RCA, yan, no? Okay, divided by 5 plus 6. So, ito ay 30 over 11, no? So, kung kukunin natin yung value ng 30 over 11, actually, ito ay 2.73 ohms. Si R double prime naman ay ito yan, RBC at saka si 12. So si RBC 18 times 12. Okay? All over 18 plus 12. So yung computation, so 18 times 12 ay 216. So, divided by 18 plus 12. Okay? So, pag dinivide natin yung 216 divided by 30, bibigay sa atin 7.2 ohms. Okay? So, nakuha na natin yung value ng R prime at saka R double prime. Okay? Ito yan. So, ngayon, pwede naman nating itong dalawa, i-simplify, o R equivalent ay isang resistor. Para sa, for the sake ng explanation, pwede nating i-copy ulit ito. At dito natin ilagay. At imbis na yan, ipakita natin. So, imbis na
itong dalawa, pwede naman itong pag-isahin. Then, magiging ito na siya. Ito ay pwede nating tawagin na R triple prime. Sige. Tatlong prime. So si tatlong prime, sulat natin dito. Tatlong prime ay addition ni R prime plus ni R double prime, di ba? So, yun, bali R triple prime. Alam naman natin yung value ni R prime Sulat lang natin 2.73 plus R double prime 7.2. So, si R triple prime ay pag ating inad siya, add natin 2.73 plus 7.2, 9.93 ohms. Okay? So, ito na yung R triple prime natin. Yan. So, ito ay pwede nating i-reshape. Okay? Dito. Reshape natin siya. Ito na siya. Yan, ang reshape niya. So, makikita naman natin na ito ay nakaparallel. Palitan natin yan ng isang resistor na lang. Ito na siya. Okay, pangalanan natin tong R equivalent. So, pwede nating masolve kung ano yan kasi anong value ni R equivalent. Yan lang ay parallel ni RAB at saka ni R triple prime. Sige, so solve natin. REQ, yung REQ ay parallel ni RAB tsaka ni R triple prime. Ang divisor niya divided by RAB, R triple prime. So may mga value naman tayo niyan. So yung value natin ay yan, maliwanag yan na 12 ohms ito. Yan, 12 ohms. Tapos yung R triple prime 9.93 ohms. Yan. Sulat natin 12 ohms. Tapos 9.93. Okay, all over 12 plus 9.93. So, ibibigay sa atin ang value ni REQ. Makita natin dito. So, 12 times 9.93. Ito ay 119.16 divided by okay, 12 plus 9.93, 21.93. So si REQ ay 119.16 divided by 21.93. Ang sagot ay 5.433 ohms. Okay? So yan yung ano natin, ito yung naging solusyon natin para makuha natin si REQ. So maliwanag yan. Okay, balik tayo dyan. So may value na tayo ni REQ. Yan. So nakuha natin yan, makukuha na natin yung total current dito. Yan, dito. By the way, ito yung dito, yung total current dyan. IT. Kailangan natin siya para makuha natin yung kuryente dito. Pababa sa may 5 ohms. Okay, pangalanan natin itong I prime. At yung kuryente naman dito sa part na ito, pangalanan natin I double prime. Importante yan kasi yan yung magiging
kuryente na dito sa given natin. Yan, sa given, yan yung I prime, at dito naman sa baba, yan yung I double prime. So pag nalaman mo yun, makukuha mo si Ix. Okay? Okay, yan. So dito na tayo. So kunin muna natin yung total current. So ito yan, I sub t. So yung I sub t natin, I sub t ay ohms law lang, 100 volts divided by Req na 5.433. Diba? Kung meron din tayong calculator, 100 divided by 5.433. So, bibigay sa atin ay 18.41 ampere. O, yan. Yan yung value ng natin ito. Yan. Yung IT. Okay? Yung total current. So, nakuha na natin yung total current. So, paano natin makukuha yung I prime? Ito. Yung I prime. Paano yun makukuha? Makukuha natin yan kung alam natin yung voltage dyan. So, yung voltage dyan, sige, yung voltage dito ay kung ano yung voltage nito ng R prime. No? So, ano ba yung voltage dyan? Makukuha mo yung voltage dyan sa R prime kung alam natin yung ito, yung kuryente dito. Diba? So, RAB. So, may RAB. So, ano yung kuryente dyan sa may RAB? Pwede nating pangalanan to na IAB. IAB. So, ano yung current sa IAB? So, yung current sa IAB, for IAB, yung current dyan, ohms law lang, IAB, ano yung voltage dito? Ang voltage dyan ay 100 volts. Ito rin, no? So, isulat ko 100. Ohms law lang, divided by the resistance ng RAB. So, yung RAB ay nakuha na natin na 12 ohms. So, yan ay 12. Okay? So, sa calculator natin, yung value nan 100 divided by 12 ay 8.33 ampere. So, maliwanag na nakuha na natin yung value nitong IAB. So, 8.33 ampere siya. So, yun. Nakuha natin yung value nito. So, kaya nating makuha yung rito, yung voltage sa part na ito. Bakit? Kasi yung kuryente dito, yan, makukuha na natin. Diba? So, yung kuryente dyan, actually, pwede nating pangalanan to na pangalanan natin siya na IAC, no? IAC. So, si IAC, hindi siya equal sa I prime, ha? Kasi si IAC ay I prime at saka yung kuryente dito sa RCA. Maliwanag. So, si IAC, computing for IAC, makukuha natin siya for IAC pumagitan ng rito, yung summation ng current dyan sa dyan sa A, dito sa A, no? Ito ay total current. So, pasok siya dito. So, meron siyang
kuryente na IAC at saka IAB. So, for IAC, yan. So, IAC natin is actually masosolve siya sa magitan ng ang kuryente papasok dyan sa node na yan na A, positive. Tapos yung IAC dito, no? Yan, no? Kita natin. Palabas, so minus IAC. Tapos ito namang IAB ay palabas din. Negative siya, IAB equals 0. Yan. So may value tayo ng I total. Yung I total natin ay 18.41. 18.41 minus IAC, yun yung hinahanap natin. Okay? Minus IAB, nasan yung IAB? Yan, no? Nakuha natin 8.33 equals 0. So, dyan, makukuha natin yung value ng IAC. So, si IAC ay 18.41 okay, minus 8.33. So, kung may calculator ka, yan ay 10.08 ampere. Okay? So, yun yung value ni IAC. Yan, ito yung pagkakuha natin sa kanya. So, ito rin kay IAB. Okay? So, pwede natin ilagay dito. Yan. At si IAC, pwede natin isingit dito. Yan. Okay? So, kita na natin. So, nakuha na natin si IAC, makukuha na natin yung voltage dito. Yung voltahe rito. So, ang voltahe dyan, sabihin natin B prime. B prime. So, si B prime ay actually IAC. Okay, yung kuryente na dumadaan dyan sa R prime. Times R prime. Si IAC, again, nakuha natin 10.08 multiplied sa R prime. Ano yung value ni R prime? Yan, no? 2.73. Yan. Ito yung value ni I prime. Okay. So, 2.73. So, pag kinalculator natin yan, okay, ang ibibigay sa atin ay 27.51 or 52 volts. Yan. So, yun na yung voltage dyan sa R prime. So, yung voltage dito sa R prime, yan. Voltage yan sa R prime ay equal ng, kasi actually kung makikita mo BAC yan, no? Yan, no? Yan. Yung voltage dyan sa point na yan ay equal dito sa point na ito, BAC din yan, di ba? So therefore yung voltage sa 5 ohms mo dito ay BAC. So yung BAC natin or B prime, no? BAC ito, ano, or B prime. Lagay natin dito BAC or B prime is equals to B prime, di ba? So yung voltage niya ay 27.52. Therefore, by Ohm's law, makukuha natin si I prime. Makukuha natin si I prime. Ohm's law lang daw. So, yun. So, I prime ay B prime or BAC all over 5 ohms. Okay, 5 ohms yung yan, 5. So, ito ay 27.52 volts all over 5 ohms. So, calculator natin, bibigay sa atin ay 5.504. Okay? 50 ampere. So, may I prime na tayo. Yan. Ito yung computation natin.
So, kailangan pa natin yung I double prime. So, okay na to. Check na yan. Ito naman yung kailangan natin. So, makikita mo na yung current na IAC ito, no, ay parehas ng the same current na dumadaan sa R double prime. So, ang voltahe ng R double prime natin, yan ay BBC, no? O BBC is equals to the voltage of double prime ay multiplication ng IAC times R double prime. Okay, R double prime. Yun. So, yung IAC again ay may value tayo na ito, 10.08. Okay, tapos yung R double prime natin, yung value niya na compute naman natin yan, no, 7.2. Isulat natin dito 7.2. So makukuha natin yung voltage. Bibigay sa atin ay 72.576. I-round off natin 58 volts, no? So nakuha na natin yung value ng BBC, point BBC, yung point dito. Yan, yung voltage sa point na yan. So, ang voltage sa 12 ohms dito ay voltage din ng point B, B, and C. So, yung value niya ay 72.58. Kaya pwede nating makuha yung current na I double prime. So, yung I double prime natin ay B double prime over the resistance na 12. Yan. So, makukuha natin yung value ng B double prime ay 72.58 volts over 12. So, kung may calculator tayo, it is 6.048 or 6.05. 6.05 ampere. Yun. So, ito yung ginamit nating okay, ito yung solution natin para makuha natin yung I double prime. Yan. So, nakuha na natin yung I prime at saka I double prime. So, dito tayo, babalik tayo dito sa original na ano natin, yan, no? Nakuha na natin to, I prime at saka I double prime. So, makaset up na tayo ng equation na ang equation natin ay ano, diba yung IX papasok, tapos yung I prime ay papasok din, I prime minus I double prime na palabas equals 0. O, diba yan yung working equation natin? Ito ay isulat natin sa baba, no? So, yan, isulat natin dito sa baba. So, IX papasok, no? Yan. Tapos I prime papasok. Tapos yung I double prime palabas equals 0. Okay? May value na tayo ng I prime at saka I double prime. So, makukuha na natin si IX. So, si IX ay I double prime. Nagiging positive siya. Pag dinipat sa kabila, magiging negative si I prime. So, I double prime ay 6.05 minus I prime na 5.50. Okay? So, ating i-calculator yan. The answer is 0.55 ampere. Yun. So, yung value nitong IX, yan, nakita natin dito na ano ito, 0.55
ampere. Yun, 0.55 ampere. So, yun yung hinahanap nating value ng ating IX. Yan. So, ito yung simula tayo rito. Yun. At nakuha natin, solve natin, at binigay sa atin yung 0.55 ampere. No? So, yan. Okay. Sige. Okay. So, maraming salamat sa iyong panunood sa bidyong ito. Nawa ikaw ay natulungan at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment yan sa comment section. Salamat. God bless you.